Sino po ba ang may gusto na kapag ang kalsada mo ay ganito at puting-puti yung daraanan at sigurado na lulubog ka sa yelo, matutuwa ka po ba? Ito yung kumbaga isa-isa mong struggle ng mga kababayan natin dito ngayon, no? Malalim. At kung titignan nyo yung yelo, halos ano na, pantay na ng aking binti, no? So, ganyan kalalim kung magyelo dito sa amin. Lalong-lalo na kapag medyo unang bugso, medyo mahirap talaga yung paglalakad. Medyo naglalakad-lakad lang tayo ng kaunti para kahit paano makapag-exercise pa rin kahit na winter na, no? So, medyo mahirap yung paglalakad sa kasalukuyan pero ini-enjoy lang natin. Marami sa mga kababayan natin na sinasabi nila na kung ganyan nakikita nila dito sa Canada ay nadidismaya sila, no? Lalong-lalo na kung ganito nga ang sitwasyon sa kasalukuyan. Tignan nyo, kung titignan nyo yung daan, medyo talagang mahirap, ano? Ang comment pa nga ng iba, tulad ng binanggit ko na, sino ba ang gugusto pa na manirahan sa Canada kung ganyan ang sitwasyon sa kasalukuyan? Well, sa mga kababayan natin na nagpaplano na magpunta rito, ito ang katotohanan dito. Ganito yung lalim ng yelo. Ganito yung struggle ng mga kababayan natin dito, kami rin. Pero, ang katotohanan dyan, yung iba nag-i-enjoy, lalong-lalo na sa mga unang bahagi, unang panahon, ano, ng paninirahan nila dito sa Canada. Pero yung iba naman ay medyo nahihirapan dahil nga sa sitwasyon nila sa kasalukuyan. At yung iba nga, sinasabi nila na medyo ang talagang struggle nila yung weather na talagang extreme. Dito sa amin, lalong-lalo na dito sa Saskatchewan, Manitoba, Alberta, medyo extreme ang weather. Talagang nakakatigas ng panga. Ganon katindi rito, no? At yung mga sabi nila, uuwi na lang ako kasi nakakapagod na yung weather dyan sa Canada. Well, hindi naman lahat ay ganito ang weather dito sa Canada. Hindi naman lahat ay ganito ka-extreme, no, yung weather. So kung titignan nyo, yan ang daan. Halos wala tayong makitang kalsada o wala tayong makitang semento o daanan kasi nagpupuro yellow lahat talaga. Ang hirap. Kaya nga, napakahalaga na kapag nandito ka na, medyo talagang sasanayin mo yung sarili mo na yung ganitong weather, yung ganitong setup, ano. So sa kasalukuyan, yung mukha ko namamanhid na dahil medyo talagang malamig. Negative 13 ngayon pero ang wind chill niya ay nasa 20, parang ganon. So medyo ganon siya kalamig talaga, no. So yung struggle ng mga kababayan natin na uwi na ako kasi pagod na ako, parang ganon, no, sa weather, tulad ng ganitong weather o kahit na sa ano pa mga aspeto ng kanilang pamumuhay, no, medyo ganon yung kanilang sentimento. Hindi natin sila masisisi dahil depende rin talaga sa nararanasan nila, no. So hindi natin alam kung ano talaga yung struggle nila sa buhay, kung bakit gusto nilang umuwi na. Katulad ng mga nababasa nating comments, nababasa natin sa ibang vlog na uuwi na nga raw sila. Katulad ng mga kababayan tayo nag-comment dyan sa gawin ng Alberta. Sabi nila na pagod na raw sila sa ganitong weather. Pagod na raw sila sa trabaho, parang ganyan. Kaya uuwi na sila. But isa sa mga nakita ko doon, yung mga nagko-comment na gano'n, pag nagsasabi ng gano'n, usually ay sila yung mga taong dumating dito ng medyo late na yung kanilang kumbaga access sa benepisyo, access sa trabaho ay medyo nahihirapan na, parang gano'n, ano. So ilan lang yon sa mga nakita nating dahilan, ano. But it doesn't mean na gano'n na lahat yung struggle ng mga kababayan natin. Sa mga kababayan natin, i-profile nyo din sila. What I mean is yung age nila. Kailan ba sila nakarating ng Canada, no? Tignan nyo rin yun. At ano ba yung status nila sa trabaho, something like that.
Hindi natin ginajudge according doon sa trabaho nila, pero tignan din natin. No? Halimbawa, sa amin, kumbaga, naging normal na lang sa amin yung pamumuhay namin dito sa Canada. It's because medyo dumating kami ng maagap-aga ng kaunti. So that's what I mean. So yun pong ibig sabihin ko doon sa pagpo-profile natin. Kasi yung iba, medyo alam natin, nagpapadala, nasa application stage na, pero i-atras dahil sa narinig lang nila na ganito katindi ang weather sa Canada. Tignan nyo nga po yung aming kalsado. Pwede i-scrape naman yan, ano? Inaano naman yan, kinigrade naman yan, kinigrader naman yan. Kaya nga lang, pag ganitong mga unang bahagi talaga, medyo, ano yan, medyo mataas, no? Kung titignan nyo, yung ano yan, pinagradera na yan, aabot yan ng ano, ng hanggang tuhod ko na. Ganun ka, medyo ganun kataas. Okay, so balik tayo doon sa topic. So yun lang yung sinasabi natin doon, na kailangan, bago tayo pupunta sa ibang lugar, o magtungo dito sa Canada, kailangan ay i-research muna natin. Magsagawa muna tayo ng pag-research, pag-aaral, para na sa ganun, ay ano ba talaga yung katotohanan na ang totoong buhay dito, parang gano'n, ano? So, para sa mga kababayan natin na nagnanais pa rin mapunta dito, do your own research, no? Siyempre, makaangat-angat ng konti sa kalagayan natin sa kasalukuyan at kung yun ang talagang dream natin o pangarap natin na ang pamilya natin kahit papaano ay mayangat natin, wala namang extreme. Sabi ko nga, sa family namin, medyo thankfully ay maaga-aga yung pagdating namin dito, no? Maaga-aga yung pagpunta namin ng Canada, so medyo naging madali yung pag-adjust namin dito. So ganun lang po yung ibig kong sabihin dito sa ating pag-uusap ngayon, na medyo kailangan talaga na magtiis-tiis ng konti. Pero hindi naman nangahulugan yan na yung pagdaraho po, yung pagtitiis mo ay talagang sagad to the bone, parang ganon. Hindi naman po ganon ang ibig sabihin yan, ano? So I hope na yung mga nakikita nyo sa vlog, katulad ng vlog ko ngayon, katulad ng video natin ngayon, ay maging inspirasyon nyo sa inyong mga pangarap, no? Hindi maging struggle o kaya hindi na maging dahilan para ihinto nyo yung inyong pangarap sa buhay, lalong-lalo na para sa inyong mga family, no? Kasi ang dami ko nababasa, huwag na lang pupunta ng Canada kasi ganyan ang weather. O kaya naman, ba't ka pupunta ng Canada? O kaya naman, siguro uuwi na lang ako kung ganyan ang weather, ganyan ka-extreme ang weather dyan sa Canada, parang ganon, no? So there are many reasons naman talaga para bumitaw ka. There are also reasons para kumapit ka sa iyong pangarap. But is there any reason para pamitawan mo yung masasabi natin na mas okay na buhay? Well, kung well off ka naman sa Pilipinas at kayang-kaya mo naman talaga na kahit na hindi ka mag-abroad, bakit ka pa mag-abroad? Yun naman ang katotohanan yan, ano? Hindi mo na kailangang mag-abroad para sa ganun ay matupad yung mga pangarap mo, kung ganun yung sitwasyon mo sa kasalukuyan. Ako, nasabi ko rin yan sa aking may bahay, sa aking family. Kung meron nga lang tayo at kung talagang yun nga ang ating kalagayan sa buhay, sana noon ay hindi na tayo mag-abroad, hindi na tayo magkakanda. Baka magpa-tour-tour na lang tayo, kumbaga, di ba? Kaso hindi eh. May mga pangarap tayo na gustong abutin, may mga pangarap tayo na gusto nating tuparin, may mga pangarap tayo na gusto nating ibahagi sa family natin pagdating ng panahon. Kaya nga, para sa mga kababayan natin nagsasabing uuwi na lang ako, tignan nyo po sila, no? Ano ba age nila? Ano bang kalagayan nila sa trabaho ngayon? Nung bang dumating din sila dito ay naranasan ba nila yung hindi magandang karanasan? So depende pa rin po yan, ano? So pag-aralan ninyo mabuti kung ano ang magiging kalagayan ninyo dito, no? Kung makapagpapa-improve ba kayo ng sarili ninyo balang araw, o kaya naman
po pwede ba na mai-upgrade ninyo yung pamumuhay ninyo balang araw. So, nasa sa inyo po yan. Ano? Hindi natin po pwedeng i-judge yung mga tao o yung ilang mga tao na nagsasabi na, itong buhay namin dito, ang hirap-hirap, something like that. We cannot judge them kasi buhay po nila yun. Yun ang kanilang pinili. No? Yun ang kanilang desisyon, kaisipan. At kayo naman, na mga kababayan ko na nagnanais na makarating dito, paulit-ulit kong sinasabi ito, kahit na noon pa man, make your own research kung ano ba talaga ang pamumuhay dito. That's why, sabi nga ng isang kababayan natin na nakarating dito kailan lang, talagang ginusto nila na mapunta rito dahil ayon sa kanya parang pahirap daw ng pahirap ang kalagayan sa Pilipinas. I cannot blame him sa pagsasabi niyan. Ang sabi pa nga iba, puro snow dyan. Diba? Nakakalungkot isipin. Kailan lang puro bagyo tayo sa Pilipinas. Kailan lang nag-struggle yung mga kababayan natin. So, sabi ko nga, thankfully, doon sa gawin namin, hindi naman binabahating God. Pero may puso pa rin tayo na yung mga kababayan natin, syempre, sa gawin ng Southern at yung mga nabaha, talagang naawa din talaga tayo. Hindi naman natin sila iniiwan sa ating panalangin. Pero sabi na aking tatay, nung nakararaan, sabi niya, buti na lang anak ay nakarating na kayo dyan at kayo magkakapatid ay nandyan na. So, thankful naman po talaga ako na ginamit yung ilang tao para makarating dito. At hindi ko pa naman sinasabi at hindi ko pa naman nasabi na pagod na ako, uuwi na ako. Hindi ko pa naman po nasabing ganon, no? Hindi ko pa rin naman nasabi na pagod na ako talaga at ayoko na magtrabaho. And thankfully, sabi ko nga, kahit na ganito ka-extreme yung weather namin sa kasalukuyan, I am thankful na nandito pa rin ako sa Canada. Kaya sa mga comment at sa mga sinasabi nila na sino ba naman nagugusto sa Canada kung ganito ka-extreme yung panahon, yung yelo, and so on and so forth. Maraming komento. Pero ang sa amin po dito ngayon, sa aking family nag-i-enjoy po kami, sa totoo lang, na nandito kami. Sa katulayan ay may malaking blessing ang aming family na makararating dito yung ibang membro pa ng family namin sa mga susunod na buwan. So this is only an inspiration para sa mga kababayan natin who are struggling na nandito na sa Canada o kung tutuloy pa ba sila o hindi. Marami tayong sinabi, marami tayong binigyan ng sample, but one thing I am for sure na kami po ay nag-i-enjoy, 10 na aking mga kasama dito sa Canada at kami po ay talagang namumuhay ng mapayapa dito sa Canada kahit na ang yelo talaga ay ganyan namang kakapal, no? Sa nakita nyo na dinaanan natin kanina. So, ibig sabihin lang po nito na nasa tao pa rin yan kung gusto nyo umuwi dahil pagod na kayo o gusto nyo mag-stay dahil nag-i-enjoy kayo, no? So, darating ba yung panahon na kumbaga ikaw na lang ang mag-a-adjust na lilipat ka na lang ng Pilipinas dahil gusto mong bakasyon, uwi dito, lipat, uwi. Parang bakasyon na lang, kumbaga, no? So, sa amin, ganoon ang plano namin. Pero, sabi ko nga, iba-iba tayong kaisipan, iba-iba tayo ng damdamin sa mga bagay nito. Iiwan ko po sa inyo, no? Na kung gusto nyo pa rin ipagpatuloy yung pangarap nyo dito sa Canada. So, maraming dahilan para umayaw, mas maraming dahilan para gustuhin nating umangat sa buhay, magpunyagi, at syempre, bless na naman yung ating membro ng family. So, I hope na nag-enjoy kayo sa ating paglalakad ngayon at sana nawa ay na-inspire po kayo doon sa ating usapan, ano? At hindi na dismaya, no, sa ating usapan dahil huwag niyo pong isipin yung mga komento na uwi na ako dahil pagod na ako. Nakita kasi natin yun sa ibang vlog, no? Nakita natin yun sa ibang usapan. Pero I'm encouraging you na ipagpatuloy yung pangarap natin. Kasi hindi lang naman ikaw yung mabibless, kundi the members of your family. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.